Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si DJ John sa programang Minero Community of Faith. Kasama ko po sa kabilang linya ang aming executive producer na si Tata Manu. Kung hindi po dahil sa kanyang ambag, ay hindi po magkakaroon ng ganitong programa. Ang programang ito ay nakakatulong upang ang ating pong mga mamamayan ay magkaroon ng tama at matuwid na relasyon sa ating Panginoon. Kung wala tayong tama at tuwid na relasyon sa ating Panginoon, kung kilala lang po natin ang ating Panginoon sa isip, hindi sa puso, walang pagbabago na mangyayari sa ating buhay. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol sa pagkontrol sa pananalita. Aminado ako na kahit na ako ay nagpapahayag sa inyo na guilty din ako sa kasalanang ito. Dahil minsan may mga nasasabi ako na nakakasakit ng tao at may nasasabi din ako na ikinatutuwa ng tao. Kaya basahin po muna natin ngayon ang salita ng Diyos sa Aklat ng Kawikaan 10:18 to 21. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala. Ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga. Ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay nang walang karunungan. Panginoon, patuloy niyo po akong bigyan ng karunungan at espiritu ng revelasyon sa gagawin ko pong pag-aaral ng inyong salita. Bigyan niyo po ako ng wisdom na maihatid sa inyo ang karunungan sa inyo lamang nanggagaling upang maipabatid sa mga nakikinig sa ating programa ang mensahe na nais nyo pong iparating sa kanila. Ito po ang aking panalangin sa ngalan po ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. What is the strongest muscle in the human body? Some say it's the tongue, but it's hard to determine which muscle is the most powerful because muscles don't work alone. But we do know that the tongue is strong.
For a small muscle, it can do a lot of damage. This active little muscular organ that helps us eat, swallow, taste, and begin digestion has a tendency to also assist us in saying things we shouldn't. The tongue is guilty of flattery, cursing, lying, boasting, and harming others. And that's just the short list. It sounds like a pretty dangerous muscle, doesn't it? But here's the good thing. It doesn't have to be that way. When we are controlled by the Holy Spirit, our tongues can be turned to great good. We can speak of God's righteousness and justice. We can speak truth, show love, and confess sin. The writer of Proverbs 12:18 spells out one of the best uses of the tongue. The tongue of the wise brings healing. Imagine how could we glorify God who made our tongues when He helps us use it to bring healing, not harm, to everyone we talk to. Kaya nga may kasabihan na pag mas marami tayong sinasabi, mas mataas ang ating tsansa na tayo ay nagkakasala. Less words na sasabihin natin, less chances na makasakit tayo ng tao. Aaminin ko na guilty din ako dito. Dahil may mga pagkakataon na para akong nakukulitan sa isang tao. Pag nakulitan ako, nasigawan ko na siya. At dahil nasigawan ko yung isang tao, nagkasala ako sa Diyos. Pero dahil ako naman ay Kristiyano, matuto rin akong tumanggap ng pagkakamali. Kaya, humihingi na ako ng tawad sa nagawa ko pong kasalanan na sinigawan ko ang isang tao. Pag nakipag-away ako, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nakakapagsalita ako ng hindi maganda. Natagos sa kanyang damdamin. May mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin napipigilang magalit to the extent na napagsalitaan na natin ng masama ang kausap natin. Kung sino man itong nasigawan ko, hinihingi ako ng kapatawaran sa Diyos at alam ko pinatawad na ako ng Diyos. Dahil nilikha tayo ng Diyos upang gumawa ng kabutihan, hindi upang magpakalat ng kasamaan sa pamamagitan ng maruming pananalita na nasasabi natin sa ating kapwa. Kaya't napakaganda ng paalala ng Diyos na
gamitin lang natin ang ating mga bibig para itaas at purihin ang ating Panginoon, sambahin at paglingkuran siya. Pero kung mas na-expose tayo sa mga makamundong bagay tulad ng alaswaan, ng pagkarinig natin ng mga bastos na pananalita, napupulyot yung ating isipan, pati ang ating puso ay napupulyot. Kaya kung ano yung dumi na nanggagaling sa kalooban natin ay lumalabas sa ating pananalita. Kaya nga may mga nagmumura-mura dahil naniniwala ako na kaya may nagmumura ay dahil iyon ang lugar na kanilang kinalakihan. Puro mga nagmumura-mura din ang mga pinagsasabi ng mga kamag-anak nila, kapatid nila, kaibigan nila, at ng mga taong kasalamuhan nila. Kaya ganun ang kanilang pananalita. Pero pag tayo ay inisinuko na natin ang ating buhay sa Panginoon, malalaman natin sa sarili natin, Lord, nagkasala ako, nagmura ako, nagsabi ako ng masakit sa aking kapwa, nabastos ko yung aking kapwa. Patawarin mo ako at tulungan mo akong magbago. Tulungan mo akong maituwid ang marumi kong pananalita. Kaya kung tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, unti-unti ay babaguhin niya ako, lalong-lalo na pagdating sa pananalita. Pag dumating na yung panahon na gutom ako at talagang gusto ko nang magagalit, bilang Kristiyano, ako'y naniniwala na agagabayan ako ng Diyos. Ipapaalala ng Diyos ang lahat ng kanyang kabutihan sa buhay ko, ang lahat ng pagpapala niya sa buhay ko, upang dumating man ang pagsubok sa buhay ko, dumating man ang problema sa buhay ko, tanging kabutihan ng Diyos ang maghahari sa aking puso, sa isip ko, sa buhay ko. Dumating man ang unos sa buhay ko, makakapagsabi ako ng positibong pananalita sa tao. Ang pagbabago ng dila ay hindi madali. Pero kung isusuko natin sa Diyos ang pagsasalita natin ng masakit, bastos, naniniwala po ako, magiging magalang po tayo sa ating mga kasalamuhan. May nasigawan ako. Pinaalala mo sa akin, Panginoon, na mali yung ginawa ko, na hindi ko nirespeto yung taong yun. Kaya simula noon ay ginalang ko na yung taong ito at nagiging maingat na ako sa sasabihin ko po, ano po iyon kung hindi ko po maintindihan. Pardon po kung hindi ko po maintindihan yung pinag-uutos niya. Sasabihin ko na lang po, ay hindi po dapat tayo maghusga sa tao. Kailangan magpakahinahon po muna tayo bago tayo magsalita ng alinman sa kapwa natin, bago tayo magsabi ng anuman sa ating kaibigan, kapag-anak. Ay nagdadasal tayo sa Panginoon, lahat ng sakit ng kalooban natin, lahat ng sama ng loob natin, sinasabi na natin sa Panginoon. At ang Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng saya, galak at pag-asa sa buhay, ang siyang kumokontrol sa sasabihin natin para ang taong mapagsabihan natin ay maging masaya, maging mahinahon,
at punong-puno ng pag-asa sa buhay. Kaya kung meron man tayong galit sa gobyerno, nire-rebelde tayo, sabihin natin sa paraan na hindi tayo nagre-rebelde. Sabihin natin, Mayor, dami ng basura dito. Hindi nyo na po naaasikaso. Kayo po naman halal ng bayan. Baka po pwede, Mayor. Tutulong ako at kakausapin ko na yung solid waste management ng lugar na ito para po maialis na po yung mga basura na matagal na pong harang sa daanan. Pag gano'n ang sinabi natin, hindi lang puro reklamo, hindi lang puro masamang ginagawa nila, may mabuti rin na ginagawa na ina-acknowledge mo yung sakripisyo nila, ako naman ay naniniwala na gagaan ang kanilang kalooban at mahihiya na silang maging tamad sa kanilang tungkulin. Ang ating bibig, kung magagalit tayo, pinatay mo na ang iyong kapatid. Kaya nga napakatindi ng kautusan ng Diyos. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. Nagalit ka lang ng labis-labis sa iyong kapatid, pinatay mo na siya. Yung galit na yun, yung sa puso, at mas lalo na pag sinabi mo iyon sa paraan ng pagsasalita. Ang dila ng tao ay maaaring gamitin upang makapaghiganti sa mga taong nakagawa sa kanya ng kasalanan. Sabihin ng taong galit na galit, may araw ka rin, dapat ka nang mamatay, gano'n. Sabihin ng taong galit na galit. Pero sa halip na gamitin natin din ito sa pambubola at sa pagsusumpa sa mga tao, gamitin natin ito para sabihin natin, purihin ang Diyos, salamat sa Diyos. Kaya nga nung Sabado, nung nalibre kami sa Father's Day celebration sa Max Restaurant sa Tiendesitas, nag-alala ako dahil yung Max at saka yung parkingan ng sasakyan ay malayo. Akay-akay ko pa naman yung si Sir na matagal nang may kapansanan dahil sa kanyang sakit. Wala pa naman kaming payong noon. Kaya nung natapos kaming kumain, naubos namin yung manok, naubos namin yung pansit, naubos namin yung french fries, nagpasalamat ako sa Diyos kasi tapos na yung ulan. Sabi nung kaibigan ko na si Emil Marquez, it's just a drizzle. Pag ako naman, pupunta ako sa boss ko, sa partner ko sa business na taga-Tandang Sora. Sasakay ako ng bus na Novaliches. Pagkababa ko pa lang doon sa pedestrian overpass ng EDSA Muñoz. Thank you Lord, hindi mo ako pinabayaan. Makamura sa pamasahe. May bus na dyan, papuntang Novaliches. Nakasave tuloy ako ng 20 pesos kasi kung sasakay ako papunta ng Novaliches through UB,
magbabayad ako ng 30 pesos. Kabahal-bahal, di po ba? Kaya sa ganun, nagpapasalamat ako sa Diyos Kahit nung nangyari sa amin na may motor na bumangga, sumakay ako ng tricycle papunta sa bahay ng kaibigan ko sa Phase 3. Taga Phase 7 kami dito sa Santo Niño. Akala ko madadala na ako sa ospital dahil nabangga ako. Akala ko yung ulo ko tatamaan na. Pero salamat sa Diyos na galos lang ang nakita sa aking mga balat nung binangga kami. Pinotektahan ako ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Kaya yung magpasalamat ka sa Diyos, meron man o wala. Halimbawa ngayon, napapurihan natin ng Diyos kahit na kulang tayo sa inuming tubig dahil naubos yung 1 galon. Pasalamat pa rin ako sa Diyos dahil binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan na painitin natin, pakuluan natin yung tubig na galing sa gripo. May tubig pa rin tayo. Nakainom pa rin tayo. Ligtas pa rin tayo sa sakit. Dahil sa boiling process napatay na yung bakterya. Pasalamat pa rin tayo sa Diyos. Kahit na nag-birthday tayo, hindi tayo nagkaroon ng cake, ice cream, kahit pansit lang. Basta't nagpasalamat ka sa Diyos, hindi ka nagreklamo, lalo kang pagpapalain ng ating Panginoon sa ating ginagawa. Kaya gamitin natin ang dila natin upang sabihin natin ang katotohanan tungkol sa Diyos. Ang katotohanan yon ay ang mga mabubuting ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kung paano niya binabago ang ating buhay. Gamitin natin ang ating pananalita kung sino man yung mga taong humihingi sa atin ng tulong, umiiyak sa ating harapan. Gamitin natin ang ating pananalita para i-comfort sila, i-encourage sila na mag-move on sa pinagdadaanan nila. Kung may nalaman mo na anak mo, kaibigan mo, hiniwalayan ng boyfriend, hiniwalayan ng girlfriend, tapos sasabihin mo pa sa broken hearted na ikaw kasi pareho tayong mananampalataya, umiibig ka sa hindi mananampalataya, ayan yan ang napala mo. Pero kung sasabihin mo na alam mo, ganyan talaga ang buhay, hindi lahat ng kagustuhan natin ay binibigay ng Diyos. Minsan pinapahintulot niya na yung kagustuhan natin hindi ibigay ng Diyos dahil may mas magandang plano sa iyong Diyos. Kung hiniwalayan ka man ng boyfriend o girlfriend mo, ibig sabihin hindi siya para sa iyo. May nakalaan ng Diyos para sa iyo. Kaya hahayaan lang kitang umiyak o magulgol. Pero pag ang Diyos ang nangusap sa iyo, bibigyan ka niya ng saya at pag-asa. Nakasisigurado ako na magiging masaya ka na. Magiging kontento ka kahit wala ka munang karelasyon ngayon. Dapat ganun ang ating sinasabi sa taong broken hearted. Hindi puro sisi. Kaya gamitin natin ang pananalita natin to encourage people, hindi para i-down sila. Dahil kahit Kristiyano ka, kung nagpapayo ka
na puro na lamang mali ng tao ang sinasabi mo for the purpose na ituwid siya sa nagawa niyang pagkakamali at hindi mo na hinaluan ito ng magaganda niyang nagawa, tingin mo ba lalo siyang mapapalapit sa Diyos? Hindi. Lalayo siya sa Panginoon. Kaya pag magko-correct tayo, wag naman yung sa maraming tao. Di pinahiya mo na yung tao kapag sinabi mo yung pagkakamali niya sa napakaraming tao. Kung may sasabihin kang maganda sa tao, sabihin mo sa publiko. Pero kung may itutuwid ka sa kanya na mali, kung gusto mo siyang pagsabihan na mali ang ginawa niya, ay kayo lang dalawa ang nag-uusap. At huwag mo naman siyang ipahihiya. Kailangan maging kalmado tayo sa pagtutuwid natin sa tao. Mag-pray tayo kung anong gagawin natin bago natin kumprontahin yung taong nagkasala sa atin. Alam kong hindi madaling sambitin ang aking mga ipinahayag, pero ito ang katotohanan kung paano natin gagamitin ang ating dila sa pagsasalita ng katotohanan, pag-i-encourage sa kapwa, at hindi sa paglalait, sa pagyayabang, at pagsasalita ng kabastusan. At yung pong muli ay magbabalik pagkatapos ng ilang paalal. Nagustuhan niyo po ba ang ating mga napakinggan? Kung tayo po ay may katanungan sa ating pong paksa ngayon, ay tumawag po tayo sa 288-1383 o sa numero ko po na 0929-799-3009.
my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord. I hear my love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord. I hear my love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I will sing. I sing to you, Lord. I hear my love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it Alright, nagbabalik po tayo sa ating programang Minero Community of Faith.
atin pong pasalamatan ang atin pong mga sponsors. Unahin po natin ngayon ang iFern, no? Meron po tayong dalawang produkto sa iFern na nagpapadami ng kalsyum sa ating katawan. Dahil kung kulang po ang ating kalsyum, ay maaari tayong magkaroon ng sakit na osteoporosis. Pag nangyari po ito, mas madali pong nababali ang ating mga buto. Ang kalsyum ang nagpapalakas sa ating mga buto. At ano ang solusyon sa kakulangan ng calcium? Milka, calcium from milk. Rapid bone development starts during puberty. When a person reaches 30 years old, peak bone mass would have been achieved. As we age past 30, bone mass starts to decrease. This is faster for women because of pregnancy and menopause. Kaya, ang ating mga buto mas madaling lumago kapag tayo ay nasa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga. Ngunit, kapag tayo po ay past 30 years old, big sabihin 30 and above na ako, 31 na, so, yung bone mass ko ay magdi-deteriorate na rin. Kaya kailangan natin ng calcium. Kailangan natin ng Milka, calcium from milk. And another na pamparami ng calcium sa atin na nagre-reduce ng pagkabali ng 30% ay ang Fern D. It's your daily dose of sunshine even without the sun. Ang Fern D ay katumbas ng 8 baso ng fortified milk, 40 piraso o 40 pieces of eggs, 16 tablespoons of margarine, and 10 ounces of salmon. Para po gingivitis free tayo, mag Silver Fresh antibacterial toothpaste. Silver Fresh is the first toothpaste in the Philippines with silver iron particles that helps prevent the growth of bacteria. It is the only toothpaste fortified with vitamin E and zinc lactate to promote fresh breath and clean teeth. At lahat po tayo ay tumatanda. Isa po sa mga signs of aging ay ang pangungulubot ng ating balat. At para naman magmukha pa rin tayong batang-bata kung tayo ay 50 years old, gusto natin magmukhang 30 years old. Mag-Aurora Beauty Bar Soap na tayo sa ating pagligo for whiter skin and ageless beauty. Meron po siyang AAA age-defying ingredients. Argan oil, a skin moisturizer rich in vitamin A and E. Swiss apple stem cell preserves youthful look by targeting age spots and fine lines. Aloe vera, natural moisturizer, antioxidant, and antibacterial. At meron din siyang white 10-in-1 ingredients. So, meron siyang 10-in-1 na whitening ingredients. Helps prevent age spots. It helps prevent melanin production, improves skin moisture, helps prevent wrinkles, and lighten skin. So, tumatanda tayo, nagmumukha tayong bata, pumuputi pa tayo sa Aurora Beauty Bar. Ang akala lang po ng iba, para maalis yung signs of aging natin, magpa-stem cell therapy tayo. Kamahal-mahal nun. Ito, mura-mura lang, Aurora Beauty Bar. Maligo ka lang. Pahid-pahid lang sa ating pagligo, lalong-lalo na ngayong mainit ang panahon kahit umuulan. Pwede tayong mag-Aurora Beauty Bar twice a day para pumuti na ang ating balat at babata pa ang ating itsura. At of course, tayo po ngayon ay nag-aaral
elementary, high school, at college. And even masteral, doctoral. At nahihirapan tayong tandaan at kabisaduhin yung mga pinakakabisadong mga prinsipyo ng mga kursong pinag-aaralan natin. Halimbawa sa law, principles of law, nahirimutan tayo, mahirapan po tayong i-memorize, mahirapan nating tandaan ang principles of law. Pag midterm pa naman sa Agosto, anong gagawin ko? Anong itetake ko? Di mag-Fern Active Energy Surge for peak performance na nag-e-enhance ng mental alertness. Kaya pag itong Fern Active ang ating sinubukan, pag nagbasa tayo ng mga probisyon ng batas, nagbasa tayo ng mga talata sa Biblia, napakadali natin tandaan, napakadali nating memoryahin, at napakadali nating intindihin. At of course, pasalamatan din po natin si Professor Ricky Manzano. Kung hindi po dahil sa kanya, yung mga kulugo at kalyo na tumutubo sa ating katawan ay ating binabaliwala. Bakit hindi dapat natin baliwalain ang kulugo at kalyo? Basahin ko po itong kanyang paalala. Public warning, don't take warts for granted. Ang kulugo o wart na dulot ng human papilloma virus ay delikado, nakakahawa, at kumakalat sa katawan at nagiging sanhi din ng genital cancer pag ito ay tumubo sa ari dulot ng sexually transmitted diseases. Don't take warts for granted. May solusyon kami diyan. Dumalo kayo sa aming free consultation and check-up of warts, moles, skin tags o kuntil at kalyo every Tuesday and Saturday magmula alas 3 hanggang alas 6. Please text OK warts plus your full name for an appointment. Ang venue po natin ay sa Amazing Spa, 36 Quezon Avenue, corner Cordillera Street, Quezon City. Inaanyayahan din po tayo ni Professor Ricky Manzano na manood sa digital TV shows na BWC Square, Business as Usual, with or without capital, para po sa business information, education, and livelihood/business opportunities. Magmula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. At it's so nice to be healthy and wealthy. So ano pa yung nice? Nice is, let's start with letter N. Naturopathic. N. Health information. I. Communication. C. And education. So nice is naturopathic, health information, communication, and education. Ng 9 o'clock hanggang alas 10 ng gabi. Mula Lunes hanggang Sabado. Tayo naman pong lahat ay may Facebook. Kaya para malaman natin itong nice to be healthy and wealthy na to, ay i-like muna ang Brilliant Digital TV sa Facebook para po tayo ay makakonect. Paki-like, comment, and share na rin po. Feel free to text Professor Ricky Manzano for your comments. Ano po ang number ni Professor Ricky Manzano para po siya ay mabigyan ng feedback tungkol sa ating free
consultation sa pag-alis ng warts at kalyo 0936 450 5855. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig. Ako po si DJ John Tipon at si DJ Tata Manu na nagpapaalam na tayo po ay magkita-kita sa susunod na linggo sa programang Minero Community of